kang mababa sa iyong banal na harapan. Patuloy ako dumadalangin sa iyong harapan na kung paano ang bawat isa na naririto. Banal na Espiritu, buksan mo ang kanilang mga spiritual na pakinig. Buksan mo ang kanilang mga spiritual na mata. Upang makita at marinig nila ang salitang ito na iyong pinabibigyan. Kung saan ngayon ang oras, ngayon ang tamang oras kung saan bubuhos mo ang pagpapalang ito na walang sukat ang kalagyan ng bawat isa sa amin. Kaya nga, patuloy akong papasalamat sa inyo sa gabi nito. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Banal na Espiritu. Pinupuri kita, dinadakila kita, ang aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, Amen. Muli, palakpakan muna natin ang Panginoon. Napakahalaga ng ating pag-aaralan sa oras na ito. Sino sa inyo ang nakakaranas na magpuyat? Sino sa inyo nakapagpupuyat pa? Taas ang kamay, walang pupuyat. Nakakaranas na magpuyat. Alas 2, alas 3 ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sino? Napakahalaga ng pakikipag-ugnayan at pagpupuyat sa Banal na Espiritu, lalo-lalo na sa ating Panginoon. Dahil dito makukuha natin ang bahid, makukuha natin ang kapahayagan na nagmumula lalo-lalo na sa ating Banal na Espiritu, ang ating Panginoong Jesus na nagpapahayag sa buhay ng bawat sa atin. Sino sa inyo ang nakaranas o naka-encounter ng diablo sa kanilang mga buhay? Yung mismong narinig nila. At ikaw ay nag-iisa narinig mo. Sino sa inyo nakaranas na? Sino pa? Kaya napakahalaga ng pagpupuyat, napakahalaga ng pakikipag-ugnayan, lalo-lalo na pagka ikaw ay talagang nagnanais na ang kapuspusan ng Banal na Espiritu ay nasa sa iyo. Kanina ay nag-iisa ko sa bahay nang lumabas ako, may tumatawag sa gate, may dumating na parcel yung aming anak. At nung ako'y bumalik, nag-iisa lang ako sa bahay, ay may kukunin ako doon sa loob ng bahay, sa second floor, ay may mga tambak-tambak doon na mga gamit ng aking apo, mga laruan, mga bag, mga kung ano-ano. Napakaraming tambak. Halos, ayan, ganyan. Puro tambak yan ng mga laruan, lahat ng mga gamit. At nakita ko, nung ako'y pag-market ko, nakakita ko ng pagkain. Sabi ko, ba't may pagkain pa rin sa mga tambak na ito? Meron siyang wafer, yung chocolate wafer na naroon. Nung kukunin kong gano'n, alam niyo ba, biglang may umiyaw. Pusa. Abang ako, may pusa yata na ito sa mga tambak na ito. May nakapasok siguro ng pusa. At nung makikukunin, biglang meow. At 5 beses nang siyang umiyaw. At yung pagkakamiyaw niya, mismo sa harap ko. Meow. Talagang buhay na buhay, malakas. As in, narinig ko talaga. At kinilabutan ako. At walang pusa dahil puro tambak ng mga laruan, tambak ng mga stop toy, tambak ng mga gamit. At talagang yun, kung titignan mo hindi ka malulugod dahil natambak-tambak. At 5 beses siyang umiyaw. At hinanap ko, wala akong makita, wala akong makakapusa. At biglang dumating sa akin, ang pusa, ito ay symbolize ng diablo. At
kinilabutan ako. At ako'y nagbasa doon sa loob ng kwarto, habang ako'y nagbabasa, iniwan ko yung ano, pinabayaan ko. Sinara ko yung kwarto at nagbasa ako habang nagbabasa ako. Dumating sa akin, biglang may pumasok sa akin na isang kalakasan na nagmumula sa banal na Espiritu sa ating Panginoong Jesus na linisin yung lugar. Ano yung bagay ako? Lininis ko lahat ng lugar. Iniakyat ko rin sa yung mga kalat-kalat na ilagay ko sa isang kahon, pinagsama-sama ko sa isang kahon sa lugar, sa 10th floor, na wala nakatira, sa taas namin. At nilinis ko siya at nagbukas ang maganda, nagbukhang maayos, walang tambak, at nagpakita ko ng langis. Nagpahintay sa ko doon sa lugar na yon, binahilang ko ng langis, mga pintuan, hanggang sa baba, nagpahintay ko ng langis. At doon, kanina habang ako naliligo, sabi sa akin ng banal na Espiritu, yung narinig mo na tulad sa kambing o sa tupa kung nakaraan, ang sabi sa akin ng banal na Espiritu, tulad dito sa lalaki si Abraham. At kung saan, ibinigay niya ang kanyang buhay, ibinigay niya ang kanyang pagsunod sa Diyos sa ito, na kanyang pinaglilingkuran, at nang ihahandog niya ang kanyang anak. Inangat niya ang sundang at sasaksakin niya ang kanyang anak. Biglang sumigaw ang tupa na natatalian. Ang nasilo upang iyon ihandog. Ang dumating sa akin, salamat at ibinigay mo ang iyong buhay sa akin. At doon, ipinararanas ng Diyos sa akin na face to face na maranasan ang ganitong uri ng mga espiritu tulad ng kanina. At doon, kinilabutan talaga ako. Subalit, walang takot. Walang takot na pumasok sa akin. Sabi ko kung sa iba na walang salita ng Diyos, ay sigurado kakaripas ng takbo. Dahil mismo sa harapan ko, ay talagang kala ko merong isang sound na umiyaw. At 5 beses itong umiyaw, di bali sana kung isang beses lang. Ay 5 beses talagang ngiyaw, ngiyaw, ngiyaw. 5 beses at doon sa lugar lang na yun, doon siya umiyaw. At hinanap ko, wala na akong makita at alam ko walang laruan ng aking anak, ang aking apo ng pusa, kundi aso ang mga laruan nun na mga tutak, mga stuffed toy. At doon ko nakita dyan. At doon na, ginawa ko, nag-binders ako. Inanyayahan ko, kapuspusan ng banal na Espiritu sa lugar na yun. Binahiyan ko ng langis ang lugar, ang upuan, at naging maayos ang itsura niya. At pwede siyang upuan, pwede na siyang tambayan yung lugar na yun sa second floor namin. Kaya sabi ko, doon, binibigyan ng katalasan ang bawat isa sa atin kung tayo ay patuloy na magpupuyat. At alam ko si Brother Jubik ay may mga karanasan na pagdating sa espiritu niya ng Diablo. At doon, ipinakikita ng Diyos na napakahalaga ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon sa banal na Espiritu sa kadaling arawan. Dahil doon, bumababa ang mana. Doon bumababa ang kapuspusan ng banal na Espiritu sa bawat isa. Kaya nga, ang bawat isa tayo ay hinahamon. Dahil ito ay bibigay na sa salita ng Diyos na mamagpuyat kayo. Dahil ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, ito ay tulad sa isang pagnanakaw na hindi mo nalalaman siya ay darating. Kaya nga, ito ay nagiging hamon sa bawat isa sa atin na tayo ay patuloy na makipagpuyatan sa ating Panginoong Jesus. Hindi naman ako magpapastor, ba't ako magpupuyat? Hindi. Pag dumating ang tamang oras ng pakikibakang spiritual, doon may ibibigay ka, may ibabaka ka, may ibabala ka, dahil naroon ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Ito ang kahalagahan ng bawat isa sa atin ay nakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya nga, na-share ko lang ito dahil napakahalaga na ating maunawaan ang pakikipag-ugnayan sa ating Panginoong Jesus. Ang ating pagsasalu-saluhan ay kahululihan ito
ng ating pinag-aaralan na superabundance. Ito ay kahulugan chapter. Kaya nga ako'y natutuwa at ang marami ay naririto sa gabi ito upang marinig ninyo na kung paano ngayon ang oras na kung saan ibubuhos ng Panginoon ang kanyang pagpapala. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang mensahe ito ay ibinigay ng ating Pastor Boy year 2008. 2008 nang imensahe niya ang mensahe ito. At noong panahon iyon, sila nakarinig ng mensahe ito ay nakaranas ng pagpapala sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, ang ating pagsasalu-saluhan, kahululian dito sa araw ng Biyernes na ito is the gift is on its way. Paparating na ang inyong pagpapala. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung paano pinagsalu-saluhan natin ng mga nakakaraan, yung superabundance, na kung kailangan maunawaan ng bawat sa atin kung paano tatanggapin, kung paano makukuha ang pagpapalang ito na ipinangako ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Maaaring pagka narinig nyo ang mensahe nito ay maaaring alam na ng marami na ang kahulugan ng mensahe nito ay patungkol mismo sa Panginoong Hesus. Sa ating Panginoong sustansya ay ipanganak. Nang ipanganak ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, nang ang ating Panginoong Hesus ay ipanganak sa lugar ng Bethlehem, ng Judea, ito ay ang panahon na ang namamahala sa lugar ay si Haring Herodes. Sa lugar na yan. At sa pagkapanganak kay Jesus ay lumitaw ang isang napakalaking tala sa kalangitan. Ang isang bituin na mula sa silanganan, ang bituin nito ay natanaw ng mga bantas na lalaki. Ang tatlong mago. Ito yung tatlong bantas. Natanaw nila mula sa silanganan. At sa lugar kung saan natanaw ng tatlong bantas na lalaki ang tala o ang bituin, sila ay tumungo. At sa lugar ng Jerusalem ay nagtanong ang tatlong bantas na lalaki na sinasabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Iyon ang kanilang ginawang pagtatanong. Saan ipinanganak ang batang ito na siyang magiging hari ng mga Hudyo? Ito ang kanilang naging tanong sa lugar ng Jerusalem. Kami ay naparito upang ang hari ay aming sambahin. Pakinggan ninyo mabuti. Ito ang kanilang salita. Doon sa lugar na yan ng Jerusalem na kanilang napagtanungan. Kami ay naparito upang ang hari ay aming sambahin. At ito ay nabalitaan ng Haring Herodes. Ang salitang ito. Nabalitaan ito ng Haring Herodes. Ang salitang ito ng tatlong pantas at siya ay nagulumihanan. Sino raw ang nagulumihanan na marinig niya? Ang balita na kung saan ang tatlong hari ito ay sasambahin ang batang ipinanganak. Sino raw ang nagulumihanan? Si Haring Herodes. Siya ay nagulumihanan. At dito, ano ang ginawa ng Haring Herodes? Kanilang pinulong. Pinulong ni Haring Herodes ang mga saserdote sa Jerusalem at ang mga eskriba ng bayan upang malaman saan naroon ang bata na walang iba kundi ang Kristo. Ito ang ginawa ng Haring Herodes. At dito nagkaroon ng matinding pag-aalala si Haring Herodes. Why? Bakit siya nagkaroon ng matinding pag-aalala? Dahil ito ang hula. Ito ay naging hula
sa lumang tipan na nasusulat ng isang propeta sa panahon ng lumang tipan. Ito ay sinulat ng propeta si Mikas. Si Mikas ang propeta na nagsulat. At dito ang sabi ng propeta Mikas sa Mikas 5 verse 2, ang sabi, "Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula sa una, mula sa walang hanggan." Ito ang hula. Ang Mikas ay nasa lumang tipan. Bago pumasok ng bagong tipan, tila limang kasaysayan pa bago pumasok ng bagong tipan. Kaya nga ito ay naging hula sa lumang tipan. Kaya naglumihanan ng gusto si Haring Herodes dahil alam niya ang salita sa lumang tipan na kung saan ito ay hinula ng propetang si Mikas. Kaya nga siya ay naglumihanan. Ano ang kanyang ginawa? Ipinahanap niya ang batang Kristo sa buong Jerusalem. At ang Jerusalem, ang sabi nito, sa lugar na ito, in those days, the city had a population approximately 250,000. Noong panahon iyon, ang kalipunan ng mga tao o ang lahat ng mga tao sa lugar ng Jerusalem ay bumibilang ng 250,000 noong panahon iyon nang ipahanap ng Haring Herodes ang batang nagngangalang Jesus. Kaya nga, meaning, ibig sabihin, ang Jerusalem ay maliit na lugar, subalit napakaraming populasyon, 250,000 ng panahon iyon. At tumating ang tatlong pantas na ito na humahanap kay Jesus at sila ay nakakasuot tulad ng mga Babylonian ang kanilang mga suot. Sila ay dumating sa lugar ng Jerusalem at sila ay nagtatanong na kung saan matatagpuan ang batang ito. At doon, si Haring Herodes ay nagugulumihanan dahil alam niya na ang batang ito ay kanyang makakabangga pag ito ay lumaki. Dahil ang sabi sa hula, tulad ito sa maghahari. Dahil ito ay maghahari. Dahil ang pinanggalingan ng batang ito ay magpasawalang hanggan. Ibig sabihin, ang pinanggalingan ay sa kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at ang lupa. Mula sa tatlong pantas, dala ang mga regalo o ang kanilang mga handog na mga ginto or gifts of gold. Ito ang daladala ng tatlong pantas. Ang sabi nito, kung ating pag-aaralan mabuti o uunawain mabuti ang kasaysayan nito, na kung saan ang tatlong hari o tatlong pantas na lalaki, sila ay naglalakbay na ng taon bago pala sila nakarating sa lugar ng Jerusalem. Taon na ang kanilang nilalakbay bago sila nakarating sa lugar ng Jerusalem. Ayon ito sa pag-aaral ng mga Bible scholar. Ayon sa pag-aaral ng mga Bible scholar, ang tatlong hari ito, sila ay naglalakbay na ng mahabang taon. At sa lugar na yan ng Jerusalem, nakita nila ang tala. Ibig sabihin, naroon na, nagsalita na ang Diyos sa tatlong hari ito bago pa isilang ang ating Panginoong Jesus. When you study Scripture, you find there may have been years between the time of Jesus' birth and the arrival of wise men. He was already a young lad. Ano yung young lad? Young lad, not an infant. Ibig sabihin, kung ating babalikan yung ating mga nakikita na pagdarating ng Pasko, dito lang natin nakikita ito, yung baby na manger. Yung batang ito na nagsisimbolo sa ating Panginoong Jesus
ay nasa sabsaban. Saka lang natin nakikita ito, di ba? Tuwing Pasko, inilalagay ito. Subalit ang sabi rito, he was already a young lad, not an infant. Ibig sabihin, nakakakilala na ang batang si Kristo nang makita ng tatlong hari. Ng mga taon ng panahong iyon, nang dumating sa tahanan ni Maria at Jose ang tatlong mago o tatlong pantas. Ang pinagpasiya lamang ng Biblia ay nang si Herodes ay nagpahanap sa bata 2 taon pababa. Yun ang pinagbabasihan ng banal na kasulatan. Subalit, dito makikita natin nang dumating ang tatlong pantas sa bahay ng kanyang mga magulang, ibig sabihin, naglalakad na. 2 taon na or mahigit ang batang si Kristo o si Jesus. Ibig sabihin, nakakakilala na. Pagka ganun ang edad ng bata, nakakakilala na, nakakaalam na ng mga bagay-bagay na ipinakikita ng magulang. The scripture says in sa Mateo 2, verse 11. At babasahin ko ito sa Matthew 2, verse 11 sa English. Dahil binasa ko ito sa English Bible, sa Bible ni Oral Roberts, ito ay aming binasa. Ang sabi sa verse 11, Matthew 2, verse 11, and when they were come into the house, they saw a young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts of gold and frankincense and myrrh. Ito ang nakasulat. Ibig sabihin, hindi na sanggol o hindi na infant na kung paano nakikita natin sa sabsaban, hindi ganon. Na minsan may nakaluhod pang 3 mago na nagbibigay ng alay, hindi ganon. Ang pinaka sinasabi sa banal na kasulatan, kundi isang bata na nakakakilala. At doon, nung makita sila ng ating Panginoong Jesus na siya ay bata pa, lumuhod ang 3 mago ito at siya ay sinamba. At siya ay binigyan ng regalo. At the house, who did they see? Sino ang kanila nakita sa bahay? It was a young child. The word child in the Greek is Ais. Ais. T-A-I-S. Yun daw ang ibig sabihin ng young child. Sa Greek word or child, ang ibig sabihin ng child in the Greek is Ais, which means a child older than a bretos or a newborn or infant. Ibig sabihin, mas may edad na kaysa sa mga sanggol o mga infant ang nakita niyan ng 3 hari sa bahay ni Maria at Jose. At nang buksan nila ang mga handog na ito, ano raw ang laman ng mga handog na ito? Ang laman ng mga handog ay ginto, kamangyan at mira. At ang 3 mga regalong ito or handog, ito ay hindi pala basta-basta. Hindi ito basta-basta. Nadala-dala nila. Kaya nga ito ay kanilang pinaghandaan. Bago pa sila makarating sa lugar na kung saan sinalita ng Diyos sa 3 ito na ang ibibigay sa batang si Kristo. Ang batang, ang pangalan ay Jesus. Ibig sabihin, ito ay pinaghandaan. Ito ay kanilang talagang binigyang halaga. These are treasures presented to Jesus. The gifts they are offered were not meager. Ano yung meager? Hindi kakarampot or hastily taught. Ano yung hastily taught? Hindi mga nagmamadaling salita o nagmamadaling iniisip. They were significant. Makabuluhang salita ang ibinigay ng 3 hari ito. Ano yung 3 kanilang ibinigay? At ang bawat handog na ito na kanilang ibinigay sa ating Panginoong Jesus, ito pala ay may mga kahulugan. May mga kahulugan. Ang 3 handog na ito na kanilang ibinigay. Ang unang handog
ay yung frankincense or kamangyan. Sa Tagalog, ano yung nagsisimbolize sa frankincense o sa kamangyan? Symbolize depicted the Lord's royal position. Ito raw ay sumisimbolo o naglalarawan sa pagiging maharlikang posisyon ng batang si Jesus. Sumisimbolo ito sa pagiging napakataas na uri or klase ng nilalang. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Ito raw ang ibig sabihin ng frankincense or kamangyan, royal position. Depicted the Lord's royal position. Yun ang kahulugan. Ano yung pangalawa? Yung myrrh o mira. Myrrh spoke of His death, suffering, and resurrection. Ito ang ibig sabihin ng mira. Ito ay isang mahalagang uri ng pabango. Nagsisimbolo rin ito sa kamatayan o sa paghihirap ng ating Panginoong Jesus na kanyang dadanasin at maging hanggang sa kanyang pagkabuhay. Yun ang ibig sabihin or nagsisimbolize nung mira. Ano naman yung gold? Yung pangatlo, the gold represents His divinity. Ito ang kanyang nire-represents yung pagiging divinity o ipinakikita ng ginto ang kanyang pagka-Diyos. Ito ang ipinakikita. Nagsisimbolize ang ginto ng pagka-Diyos ni Kristo. Kaya nga, ito ay hindi na unawaan ng marami maging ng mga iglesia. Kasi nga, hindi nila alam. Basta ang nakita nila yung titik, hindi lang binasa nila. Hindi nila inuunawa maging yung mga regalo. Ito pala ay may mga kahulugan na kung saan yung gold ay napakahalaga. Dahil ito ay nagre-represent ng kanyang pagka-Diyos. Tao yung binigyan. Isang bata na nagngangalang Jesus. Subalit hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. At dito, anong ibinigay? Gold. Nagre-represent ng kanyang pagka-Diyos. Kaya nga, dito makikita natin na napakalinaw ang ating pag-aaralan na mabuti at unawain. At sa pag-aaral ng mga historian, at sila ay naniwala na bago nakita ng mga hari ito, ang tala ay 12 taon. Bibig ang sabi ng mga historian o mga Bible nag-aaral, Bible scholar, 12 taon na raw naglalakbay ang 3 hari ito. Ibig sabihin, nakita na nila ang kapahayagan ng Propeta Mikas na lalabas sa bayan ng Jerusalem ang isang bata. At doon, ito ay kanilang pinaniwalaan. At sa panahon yun, maaaring sila ay naglakbay. Ito ang sabi ng mga historian. Sila ay naniniwala dito. Subalit, ako ay humihingi ng sariling kapahayagan sa banal na Espiritu pagdating sa bagay na ito. Subalit ito ay hindi masama na kung ating uunawain dahil ito ay mula sa lumang tipan. At ilang dekada ang dumaan, 5 kasaysayan pa bago sumapit ang bagong tipan. Kaya nga, ito ay kanilang unawa at paniniwala na 12 taon na silang naglalakbay. Meaning, bago pa nakita ng 3 hari ito, ang talang ito, sila ay naglalakbay na. Kaya nga, why gold? Why gold? Bakit daw ginto? Another reason the wise men brought gold is because God knew Joseph and Mary and Jesus were about to escape to Egypt. Ang unawain pa natin, sila ay tatakas dahil sila ay pinaghahanap pa rin. Bakit ginto ang isa sa mga iniregalo? Dahil ang ginto ay gagamitin nila tulad sa pera. Na sila ay magpalipat-lipat ng ibang lugar. Dahil sila ay hinahanting ni Haring Herodes. At ito ay kanilang ginamit. And needed sufficient finances to last for the years of journey. Yun ang sabi.
kakailanganin nila ang gintong ito upang sa kanilang paglalakbay, upang hindi sila makita ng mga umahanap sa kanila. Pakinggan ng bawat isa itong mabuti. Ang sabi rito, kung atin daw uunawain ang mga pangyayari maging ang mga gintong ito na ibinigay kay Jesus at sa kanyang mga magulang, sa laman, ito raw ay masasabi transfer or amazing transfer of wealth. Naunawaan ba natin? Ang regalo nito o ang handog na ito na ibinigay ng 3 hari, ito raw ay isang uri ng pagbibigay or transfer of wealth para sa mga magulang ng ating Panginoon Jesus, upang ito ay kanilang magamit sa kanilang paglalakbay hanggang sa ang Panginoon Jesus ay lumaki. Amen? Naunawaan natin. Kaya ngayon, ating narinig ang mensahe nito ngayong 2026. Ngayon natin narinig ito. Dahil maaaring hindi natin ito narinig nung iminensahe ito ni Pastor Boy. Nang ito ay iminensahe nga ni Pastor Boy, year 2008. Nakalagay doon sa kanyang pinag-aaralan. 2008 at ang lahat ng nakarinig ito ay nakaranas ng transfer of amazing wealth. Ngayon 2026, sabihin ng bawat isa, ako ay umaasa at naniniwala ang pagpapalang ito ay ibubuhos ng Panginoon sa amin mga buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Year 2026 now is the year of the new beginning, year of superabundance, year of fatness. Palakpakan natin ang Panginoon. Fatness, year of fatness. Naranasan ni Pastor Boy ang superabundance year 2020 na kanyang ituroon sa ang mensahe nito. This fatness, year of fatness, ang sinasabi dito sa fatness, this fatness is nothing to do with your physical weight. Hindi raw ito, wala raw itong koleksyon. Yung fatness na ito, yung katabaan ito, wala raw itong koleksyon sa inyong timbang or sa inyong physical na katawan. Wala raw itong kaugnayan. Ano raw ang ibig sabihin ng fatness na ito? This fatness is nothing to do with your physical weight. Rather, it is the amazing abundance the Lord has stored for us. Ito raw ay kanyang ibibigay galing doon sa kanyang storehouses. Mula doon, ibibigay sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Tatanggapin ng bawat isa sa atin ang pagpapalang ito. Remember, it is our total trust in the Lord that unlocks the floodgates of real ang Panginoon. Bubuksan ng Panginoon ng Diyos ang mga pintuan at ng pagpapala sa buhay ng bawat isa sa ating. Palakpakan muna natin ang Panginoon. At taong ito, itong taong 2026, ito ay mararanasan ng bawat isa sa atin. Ito ay inyong pananampalatayaan. Ito ay inyong lakaran. By faith, hindi ito in the wrong faith, but in your faith na nagmumula sa ating Panginoong Jesus. Ang pananampalatayaan ito ay inyong lakaran sa inyong mga buhay upang maranasan ng bawat isa sa inyo ang pagpapalang ito, ang fatness na ito na inihanda ng Diyos mula sa kanyang mga storehouse. Napakaraming storehouse ng Panginoon. At doon nakaimbak lahat. At bubuksan ng Panginoon, bubuksan ng Diyos ang mga durungawan sa langit. At ibubuhos na sa inyong mga kamay. Palakpakan natin ang Panginoon. Kung saan ang ating buong pagtitiwala sa Diyos, na kung saan pakakawala ng Diyos sa iyo at sa akin ang pagpapala. Sino sa inyo handa na sa pagbubukas na ito ng pagpapala ay handang tumanggap mula sa Panginoon?
Sabihin ng bawat isa, Amen! Amen! Purihin ang Panginoon! God is waiting to fall on those who are prepared to receive. Ang Diyos daw ay naghihintay na kanyang ibuhos doon sa mga handa na tumanggap ng kanyang pagpapala. Handa na ba ang bawat sa atin? Handa na ba kayo? Mahina. Kaya nga, ang sabi sa Kawikaan, sa Proverbs 28, verse 25, dito, malinaw ang salita ng Diyos, siyang may saking na diwa ay humihila ng kaalitan, ngunit siyang nagagalak ng kanyang tiwala sa Panginoon ay tataba. Tataba. Subalit, walang kaugnayan ang kataba ito sa inyong mga timbang. Ano raw ang tataba? Ano raw ang tataba? Bulsa! Palakpakan natin ng Panginoon. Tataba ang inyong mga bulsa. This fatness has nothing to do with your physical wealth, with your physical weight. Rather, it is amazing abundance the Lord has in store for us. Pakinggan ng bawat isa. Bagaman ang kayamanan ito na ibubuhos ng Diyos sa bawat isa sa inyo at sa akin at sa lahat ng mga matutuwid at kumalakad sa katotohanan. Those who qualify, sino sa inyong qualified? Taas ang kamay. Sino ba yung qualified na tumanggap? Taas ang kamay. Ako wala nang mataas. Ayan, taas nyo lahat ng inyong kamay. Kayong lahat ay qualified as a recipient. Kayo ay qualified as a recipient. Must be free from the love of money. Yun lang. Lahat kayo ay tatanggap. Subalit, kailangan kayo ay maging malaya sa pag-ibig sa salapi. Dahil pagka tinanggap nyo na, ang pagpapalang ito, baka mamaya makakalimutan ninyo ang pagsunod. Baka makakalimutan ninyo na kung saan ang galing ang inyong pagpapala. Baka ilagay ninyo sa inyong puso, dahil sa akin kaya ako pinagpala. Dahil sa akin kasipagan kaya ako pinagpala. Dahil sa akin pagpapagod. Dahil sa akin pagtatrabaho, kaya ako pinagpala. Baka ito ang mangyari. Because the love of money. Iyon ang baka mangyari. Kailangan tayo ay maging free. Must be free from the love of money. Kaya marami sa mga Kristiyano, ano ang kanilang mga salita? Kailangan ako ay kumita. Kailangan kumita ako nang hindi mababa sa ganung halaga. Kailangan kumita ako ng ganung kalaking halaga. Araw-araw upang masustinihan ko ang lahat ng pangangailangan ng aking sambahayan. Pagka gano'n ang lumalabas sa iyong bibig, yun daw ay hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Yun daw ay gawa ng kaaway. Hindi daw yung gawa ng Diyos. Pagka lumalabas sa iyong bibig, ay kailangan ganito ang aking kitain. Kailangan ganito ang pumapasok na pera sa akin araw-araw upang masustinihan ko ang lahat ng aking pangailangan. Pagka ito lumalabas sa iyong bibig, ano ang mangyayari? Nakikita mo ang pera. Hindi mo nakikita yung source ng pera. Sino ang source? Ang Panginoon ang source. Hindi ang iyong trabaho. Hindi ang iyong tinapos. Hindi yun ang source. Isa lang ang source. Walang iba. Kundi ang Panginoon. Siya lang ang source. Palakpakan natin ang Panginoon. Siya lang ang source. Walang ibang source. Kahit ano pa ang iyong tinapos. Kahit anong taas ng iyong tinapos. Walang kabuluhan sa Panginoon yan. Isa lang ang source. Dahil sa isang iglap, pwede niyang alisin lahat sa buhay mo ang mga iyan. Kaya nga, ang dapat mo maging dalangin, ang dapat mo maging salita, Panginoon, ikaw ang aking source. Ibigay mo sa akin ang lahat ng aming pangangailangan. Kami ay susunod sa iyo. Iyon ang kailangan mo maging salita. Dahil ang kailangan ng Panginoon ay yung may matutuwid na puso. Iyon ang kailangan. Kaya nga,
kailangan maranasan ng bawat isa sa atin ang mga ganitong bagay na kung saan ang pagpapala ng Diyos ay kanyang ibibigay sa bawat isang susunod. Kailangan ng bawat isa sa atin ang maging matalas pagdating sa kaunawaan dito sa pagpapalang pinansyal dahil baka maging Diyos muna ang pera. At marami ang nahuhulog sa mga ganitong bagay. Hindi mo makikita yung source. Kundi ano makikita mo? Yung pera na. Siya na yung nagiging source mo. Yung kinikita mo araw-araw, yun yung nagiging source mo. Hindi mo nakikita yung nagbibigay ng mga pinanggagalingan ng iyong pagkakakitaan. Kailangan mong makita ito. Kailangan mong makita kung sino ang source ng lahat ng iyong pangailangan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At dapat mong makita, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Dahil lahat ng iyong pangangailangan, lahat ng iyong kailangan sa pang-araw-araw, ito ay buhat lamang sa kanyang storehouse. Sa kanyang kamali, doon lang nang gagayin ito. At ito ay binabagsak sa bawat isa sa atin. Binubuksan niya ang mga dungawan sa langit at ito ay bumabagsak sa iyong mga kamay sa pamamagitan ng iyong pagsunod. Kaya pagtitiwala mo sa Diyos ay nilakaran mo na tataba ang iyong bulsa, tataba ang iyong spiritual life, kaya hindi lulusog ang iyong physical na katawan. Iyon ang gagawin ng Diyos sa iyo pagka nilakaran mo ang kanyang salita. Abundance. Abundance is an automatic byproduct of our obedience. Automatic daw ito pagka ikaw ay susunod sa ating Panginoon. Automatic ang pagpapala nito. Automatic ang kasaganan nito sa iyong buhay. Hahabulin ka ng pagpapala pagka ikaw ay susunod at pakikipagpuyatan at pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesus. Kaya dito ay malinaw na kung ikaw ay susunod at lalakad sa katotohanan o sa truth, ang pagpapala sa iyo ay automatic na lagi mong kasunod. Sino nakaranas na hinahabol siya ng pagpapala? Taas sa kamay. Hinahabol. Hinahabol. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga hinahabol. Yun ang kailangan. Kasi pagka parang ikaw ay bantulot, parang hindi mo nararanasan. Pagka gano'n ang iyong magiging katuwiran sa harap ng Diyos, ang iyong pananampalataya ay bagsak. Kaya nga napakahalaga na ang pananampalataya ng bawat isa natin ay ma-skill. Kaya nga, not seeking riches. Not seeking riches. Ibig sabihin, hindi mo kailangan hanapin ang kayamanan. Isa lang ang sinabi ng Diyos kay Moses doon sa lugar ng Mount Sinai. Anong sinabi ng Diyos? If you obey my word, I will bless you. Yun ang salita niya. Malinaw yun. If you obey my word, I will bless you. Na kahit ikaw ay nasa trabaho, kahit ikaw ay naghahanap buhay, at ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, hindi ito nawawala sa iyong puso, hindi nawawala sa iyong buhay, ang pagpapala ay hahabulin ka. Amen? Hahabulin ka ng pagpapala. Kailangan mong lumakad sa katotohanan. Kung hindi, lagi mong hahanapin ang kayamanan. At lahat ng ito ay tatapon lamang dahil butas ang iyong puso. Butas ang iyong gusto pagka ikaw ay hindi lumakad sa katuwiran ng Diyos. Hindi siya aapaw, kundi tatapon. Iba yung umaapaw sa tumatapon sa ilalim. Kaya nga pag ikaw ay lumalakad sa sarili mong laman, hanap buhay ka ng hanap buhay, hanap buhay ka ng hanap buhay araw-araw, kumikita ka na, subalit tulad lamang sa tumatapon. Subalit pagka ikaw ay sumusunod, ang iyong gusto ay mapupuno. Your basket is about to touch the ground. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon din ang salita ng Diyos sa Job 36 verse 11. Ang sabi sa Job 36 verse 11, kung sila'y makinig at
at maglingkod sa Kaniya. Kanilang gugugulin ang kanilang mga kaarawan sa kaginhawaan. Amen? Gugugulin ang bawat isa sa atin sa kaginhawaan ng ating buhay. Kaya nga, napakahalaga na tayo ay sumunod. Meaning, this eternal life, this is eternal life. Kung tayo ay susunod, yung mga huling panahon ito, tayo ay isasama ng Panginoon. Tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang puro pera, hindi lang puro pinansyal, maging in the spiritual, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan ng Panginoon. Kaya nga ito, kailangan ng bawat isa ng mga Kristiyano sa huling panahon ito. Marami ang madadaya. Marami ang madadaya sa huling panahon. Na sila ang gagawin nila, kundi maghanap buhay na maghanap buhay. Dahil ang gagawin nila, kailangan namin maghanap buhay upang magamit namin sa kalooban ng Diyos. Mali! Mali! Dahil you are serving two gods. Naglilingkod ka sa dalawang Diyos. Ang nakikita mo ay ang iyong trabaho na pinagmumula ng iyong source. Kailangan nakita mo kung sino yung source ng iyong pagpapala. Papasok ka pagka ganito sa compromise. Lalakad ka sa compromise. At ano maapektuhan ang iyong spiritual na pamumuhay. Iyon ang maapektuhan. Hindi man maapektuhan ang iyong financial, maapektuhan ang alin. Yung spiritual. Kaya nga sabi ko doon sa kaibigan ni Felicity, sikapin mo na laging makarating pagdating sa pagsamba. Dahil napakahalaga na ikaw ay binigyan ng Diyos ng trabaho. Huwag kang madala ng iyong trabaho. Huwag mong tingnan ang trabaho mo na maging hadlang sa iyong pagsunod sa Panginoon. Lagi mong tingnan na ang Diyos ang source. Lagi mong tingnan na ang Diyos ang Panginoong Jesus ang iyong source ng pagpapala. Bakit daw hinahayaan ng Diyos ang mga makasalanan na magtipon at makaipon ng marami na mga pagpapala? Bakit daw hinahayaan ng Diyos na ang mga makasalanan? Why is the sinner allowed to gather and to keep and to heap up? To heap up. Bakit daw hinahayaan ng Diyos na ang mga makasalanan ay magkapulong-pulong at makaipon ng maraming mga pagpapalang ito o mga pera o kung ano naman itong iniipon lang? It is so the Lord can transfer this wealth upang ang mga iniipong ito ng sanlibutan ay i-transfer daw sa inyo. Ita-transfer ng Diyos ang kanilang iniipon, ang kanilang ginagawang pagkakamal ng salamin niyan, ang kanilang ginagawang pagbibigay ng buhay nila pagdating sa pag-iipon ng salamin. Ito raw ay ita-transfer ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Kaya ito ay mararanasan ng bawat isa sa atin. Hintayin lang natin. At ito ang panahon, ito ang taon na bawat isa ay makakaranas ng pagpapala. Palakpakan natin ang Panginoon. Kanina raw ita-transfer ng Diyos ang mga pagpapalang ito doon sa mga susunod, the obedient, the trusting, the faithful. Doon daw bibigay ng Diyos ang mga pagpapalang ito sa buhay ng bawat isa. Doon sa mga masunurin, doon sa nagtitiwala, at doon sa tapat na susunod sa Panginoon. Doon niya ibibigay ang lahat ng pagpapalang ito. Kayo ba'y sumusunod? Kayo ba'y gumagawa ng kalooban ng Panginoon? Say amen! Amen! Huwag daw natin daling magaan ang pangako ng Diyos na paglilipat ng kayamanan sa buhay ng bawat isa. Binigyan daw tayo ng Diyos ng kapangyarihan na kunin ang pagpapala. Kunin ang bawat isang pagpapala. Kunin ang pagpapala. Hindi nagbubuhat sa langit, nagbubuhat sa Diyos. Bubuksan niya ang mga durungawan sa langit. Kunin natin ang pagpapala. Amen? Kunin natin at ilagay natin sa ating mga pusa. This means there is a supernatural, God-given, heaven-directed plan for you
to prosper. Palakpakan natin ang Panginoon. At ang iyong kaluluwa ay magagalak. Magagalak ang iyong kaluluwa dahil naranasan mo ang pagpapala na nagbubuhat sa Panginoon. Agad of plenty. Agad of plenty. Ang Diyos ng kasaganaan. Siya ang Diyos na aking at iyong pinaglilingkuran. Kaya laging sinasabi ng salita ng Diyos na sa kaniyang kamalig ay puno ng lahat ng iyong pangailangan. Doon daw sa kamalig o sa storehouse ng Panginoon ay punong-puno ng iyong pangailangan. Marami ba kayong pangailangan? Ikaw, marami ka bang pangailangan? Ikaw, Willie, marami kang pangailangan? Amen. Junpik, marami ka bang pangailangan? Brother Tino, marami ka bang pangailangan? Sino ba ang maraming pangailangan? Taas ang kamay ng maraming pangailangan. Lahat ng iyan ay ibibigay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya laging ang salita ng Diyos, ito ay hindi katipiran, hindi raw kakarampot, kundi siya ay Diyos kung paano ang lahat ng naisin ng iyong puso ay kaniyang ibibigay. Palakpakan natin ang Panginoon. Ibibigay niya ang kasay ng iyong puso. Kaya malinaw ang salita niya sa Proverbs 13, sa Kawikaan 13 verse 22. Ang sabi sa verse 22, ang mabuti ay nag-iiwan ng mana sa mga anak ng kanyang mga anak, at ang kayamanan ng makasalanan ay malalagay na ukol sa matuwid. Matuwid ba kayo? Amen? Sino matuwid? Taas ang kamay. Pakita niyo sa Panginoon, Panginoon, ako'y matuwid sa iyong harapan. Kaya nga, sa matuwid ibibigay ng Panginoon ang lahat ng kanyang pagpapala mula sa kanyang kamali. Ano ang ating gagawin? Ayon sa kalooban ng Diyos, lumakad tayo sa katuwiran. Lumakad tayo sa plano at tayo ng Diyos. We are created to reign. We are created to rule. We have dominion. We have mamlaka. Ibigay sa atin ng Diyos ang kapamahalaan. Kaya dapat ito ay ating lakaran sa ating mga buhay. Amen? Lalakaran natin ito. Ang kapamahalaan sa sanlibutan ito ay ibigay sa buhay ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Miracle in the desert. Miracle in the desert. Ano yung miracle in the desert? Alam niyo ba na ang mga anak ng Israel ay lumakad alabas ng Ehipto? Ang sabi, sila ay mga milyonaryo. Abay, galing nga sila sa pagkaalipin. Brother, paano mo nasabing sila ay mga milyonaryo nang sila ay lumabas sa lugar ng Ehipto? Sila ay mga milyonaryo ay minsan ang kanilang mga pagkain ay hindi sila bumili. Hindi sila gumastos ng kanilang mga pagkain. Maging ang kanilang mga damit ay hindi sila bumili. Maging ang kanilang mga payapak. Dahil ang pagpapala ng Diyos na inihahanda sa kanila ay hindi man lamang nila nagamit. Dahil ito ay sinupre ng Diyos mula sa langit. Bumabagsak mula sa kalangitan ang mana, ang pagkain, ang mga karne ay bumabagsak mula sa kalangitan pagka sila ay nagugutom. At ang kanilang mga payapak ay hindi man lamang naupod sa loob ng 40 taon. Ang mga bata nang lumabas sa lugar ng Ehipto ay maliliit pa at sila ay nagsilaki na hindi man lang bumibili ng damit at ng panyapak. Kung paano ang mga bata ito ay lumalaki, ang kanilang mga damit ay sumusunod sa paglaki. Ang kanilang mga panyapak ay sumusunod sa kanilang paglaki. Ganoon, pinagpala ng Diyos ang bayan ng Israel. Maging ang mga tao ay pinagpala. Kaya nga, nang sila ay lumabas sa lugar ng Ehipto, sila ay mga milyonaryo. Sila ay mayaman dahil ang pagpapala na naghihintay sa kanila ay hindi nagalaw. Hindi nila nagamit ang mga pagpapalang ito.
sa awit 104, verse 24. Ang sabi, O Panginoon, pagkasari-sari ng iyong mga gawa, sa karunungan ay ginawa mo silang lahat. Ang lupa ay puno ng iyong kayamanan. Punong-puno ng kayamanan ang sanlibutan ito, na kung saan ibinigay na ng Diyos ang pagpapala sa sanlibutan ito. Ano ang gagawin ko? Kailangan mong makita kung paano mo ito kukunin. Kung paano mo ito mahahawakan dahil narito na lahat ng pagpapala na ibinuhos ng Diyos. Ang pag-aaralan mo, paano mo ito mahahawakan. Kaya pagka ang pagpapala na narito ay hindi mo naranasan sa iyong buhay at ikaw ay hindi sumagana, ano may problema? Ang iyong pagsunod, ang iyong spiritual na buhay. Pagka hindi mo naranasan ang kasaganan nito na sinasabi ng Diyos, isa lang ang may problema, ang iyong pagsunod. Ang iyong spiritual na buhay ang may problema. Pagka hindi mo naranasan ang kasaganan. Takers versus givers. Takers versus givers. Sabi ng lalaki si Ben-Hinn, nang maunawaan niya that the man who devours his seed remains poor, while the one who plants is rewarded beyond measure. Sila daw, subalit silang naghasik, ay gagantipalaan ng higit sa kanilang sukat. Ang tao daw na umuubos o lumalamon ng kanyang binhi ay mananatiling mahirap. Kaya nga, kung ikaw ay pinagpapala at hindi mo binibigay sa Diyos ang para sa Diyos, hindi ka pagpapalain. Hindi ka pasasaganain. Takers versus givers. At isa raw na dahilan nito ay ang carnal nature ng tao. Carnal nature ng isang tao, kahit ito ay Kristiyano na, may mga hindi pa nababago sa kanyang buhay. Iyon ang isang dahilan bakit ang isang Kristiyano ay hindi makaranas ng kasagalaan sa kanyang buhay. Isa yun, yung old nature ng isang tao. Yung katangian mo nung ikaw ay naroon pa sa sanlibutan. Yung katangian mo nung ikaw ay hindi pa sumusunod sa Diyos. Yung pagiging palamura mo. Yung pagiging salbahe mo sa kapwa mo. Isa yun. Yung pagiging palaaway mo. Isa yun. Sa dahilan ng yung old nature ng isang tao ay hindi nababago. Doon daw pagka hindi rin nabago sa buhay mo yun, mahihirapan ka makaranas ng kasaganaan sa iyong buhay. Pagka ito raw ay hindi nabago. Pagka yung old nature mo ay hindi mo nabago, ano raw, tuwag-tuwa raw ang diablo. Tuwag-tuwa raw si Satanas pagka ang old nature mo ay nananatili sa buhay mo. Pagka ikaw ay Kristiyano na at yung old nature mo ay naroon pa, si Satanas ay tuwag-tuwa. Tulad ng may mga katangian na yung kabaklaan, isa yan. Yung kabaklaan, yung pagiging tomboy. Tinanggap mo na si Jesus at hindi man lamang nababago sa buhay mo. At nilalakaran mo pa at pinamumuhay mo pa. Yun daw mga ganong bagay, yung mga ganong uri sa buhay mo, hindi ka pagpapalain. Lalong-lalong higit sa spiritual. Hindi ka sasagana sa spiritual. Ano ang mangyayari? Puro na lamang head knowledge ang mangyayari. Nakakala mo lumalakad ka sa katuwiran ng Diyos. Subalit, hindi pala. Head knowledge. Katalinuhan sa lupa ang nasa sa iyo. Demons love to gain control of your body, your mind, your money, and your health. And they fight to retain. Ipinaglalaban daw yung Satanas na ito ay manatili sa iyong buhay. And hold on to what they have captured. Kaya yung salita sa awit 51 verse 5 narito, ang sabi, narito ako'y inanyuan sa kasamahan at sa kasalanan ay pinag-iyak ko ng aking ina.
Isa lang ang makapagkakalas nito sa buhay ng isang mananampalataya. Walang iba kundi ang dugo ng Panginoon. Yun lang ang makapagkakalas. Palapakan natin ng Panginoon. Ang dugo ng ating Panginoon Jesus, yun lang ang makapagkakalas sa gawa ng kaaway sa iyong buhay. Na kung paano ikaw ay ipinaglihi sa kasalanan ng iyong ina. Ang dugo ng ating Panginoon Jesus, yun lang ang makapaglilinis at makapaghuhugas sa lahat ng kasalanan nito sa iyong buhay. Halululihan, subalit mahaba itong halululihan ito. Dahil ito ay ito. 7 gifts of blessing. Hallelujah na ito. 7 gifts of blessing. Kung paano sa iyong pag-asik o pagbibigay ay sasawayin ng Diyos ang mananakmal sa iyong buhay if you will remain faithful. If you will remain faithful. Number 1 gift, the windows of heaven will open. Yun ang una na gift. Revival is imminent. Deuteronomy 28 verse 12. Ang sabi, the windows of heaven will open. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa kapanahunan at upang ang pagpapala upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa at ikaw ay hindi panghihiram. Yun yung unang gifts. Ano yung second gift? Second gift, God will pour out a blessing. God will pour out a blessing. Ito yung second gift na ibibigay ng Diyos ngayon 2026 sa buhay ng bawat isa atin. This means you will literally be drenched with prosperity, abundance, and the Father's favor. Ang pabor ng Diyos ay ibibigay sa bawat isa sa atin. Ang pabor ng Diyos, pagka ang pabor ng Diyos ay ibibigay sa buhay ng bawat isa sa atin, alam mo na ang mangyayari. Walang makahahadlang pagdating sa pagpapala. Pagka ang pabor ng Diyos ay ibibigay sa bawat isa sa atin, ang pagpapalang ito ay walang makapipili. Walang sasalong iba kundi ang iyong mga kamay. Kaya nga, sa verse 44 ng Isaiah 44 verse 3, ang sabi sa verse 3, sa second gift na ito, sapagkat ibubuhos ko ang tubig, siya na uhaw, at mga bukal na tuyong lupa, aking ibubuhos ang aking espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong sulit. Ito ang sinasabi sa Isaiah 44 verse 3. Ano naman yung third gifts na ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayong 2026? Gift number 3, you will have God's divine protection. You will have God's divine protection. You will have God's divine protection. Ito yung gifts number 3. The Lord promised that when you give, He will rebuke the devourer. He will rebuke the devourer. Sasawayin niya ang mananakmal sa iyong buhay pagka ikaw ay mananatili tapat sa Kanya. Sasakmalin ng Diyos. Kaya nga, ito ang ibinigay na salita sa pagpapalang ito. You will have God's divine protection ay Malakias 3:11. Hindi Malakias 3:10. Malakay 3:11. Ang sabi sa verse 11, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo, at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupain. Malalagasan man ng bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya nga, lahat ng iyong pagpapala ay hindi raw tatapon, hindi raw malalagasan, kundi ito ay aapaw at ikaw ay magpapahiram sa marami mga bansa. Palakpakan natin ang Panginoon. Ano yung gift number 4? God will not allow the enemy to destroy your finances.
when you obey the Lord in the matter of money, the enemy shall not destroy the fruits of your ground. Ito rin ang salita na binigay sa gifts ng number 4, God will not allow the enemy to destroy your finances, ay Malakias 3:11. Yun din, God's divine protection. Ano naman yung gifts number 5 na ibibigay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin ngayong 2026? Your family will be protected. Your family will be protected. Ang iyong sambahayan ay proprotektahan ng Panginoon. The Lord is carefully watching over what you have planted. The Lord is carefully watching over what you have planted. Ang Diyos daw ay nakatingin sa lahat ng iyong ibinibigay, lahat ng iyong niyasi, upang ang lahat ng kanyang protection ay bibigay niya sa iyong sambahayan. John 15:5, Juan 15:5. Yun ang ibinigay ng salita ng Diyos sa gifts number 5. Ano ang sabi sa verse 5 ng Juan 15? Verse 5, Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin, at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hihiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kaya nga, kung tayo ay lalakad doon sa ating sariling kakayahan, maaaring makuha mo ang iyong pangailangan, subalit dadaan ka sa sari-sari kahirapan. Kaya nga, kung ikaw ay lalakad na wala sa iyo ang Diyos, lahat ng gagawin mo na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, ito ay walang kabuluhan sa kanyang harapan. Kaya nga napakahalaga na tayo ay lumalakad sa katuwiran ng Diyos. Iyon ang number 1 na hinahanap ng Panginoon sa buhay ng bawat isa atin. Number 6, gifts. All nations will call you blessed. All nations will call you blessed. The world will be envious as you became a testimony of the Lord's favor. Thankfully, this gives you the opportunity to proclaim what God has done in your life. Kaya nga, yung mga ginagawa ng Diyos sa iyong buhay, yung mga nararanasan mo sa iyong buhay na kasaganaan, ito ay makikita ng sanlibutan. Makikita ito ng lahat na nakakakilala sa iyo na kung paano ang kalalagayan mo nung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ngayon, makikita ka nila na kung paano sumusunod ka sa Panginoon at makikita na ikaw ay nagtatagumpay sa iyong buhay. Amen? Makikita nila ang kaibahan. Hindi ikaw ang magpapatuto sa sarili mo, kundi sila ang magsasalita para sa iyo. Tunay na nakilala ng tao ito ang isang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Karululihan, gifts number 7, the Lord will mightily use you. The Lord will mightily use you. At ito ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayong huling panahon. Ito ang gagawin ng Diyos ngayong huling panahon sa buhay ng bawat isa sa iyo. At ang regalo nito na ibibigay sa iyo na ikaw ay magamit ng buong may kalakasan. As a direct result of your giving, God says, ye shall delight some land. Malakias 3:12. Ano sabi sa Malakay 3:12? At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palampakan natin ng Panginoon. Lahat kayo tatawagin ng mapalad. Bawat isa sa atin ay magiging mapalad dahil tayo ay malakad sa salita at katuwiran ng Panginoon. Palampakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Kaya ito ang mensahe
pinamensahe ng Diyos, kahululihan sa buhay ng bawat sali. At ang 2026 na ito, alam ko na ang Diyos ay magpapakahayag sa inyong pinansyal na mga buhay. Purihin ang Panginoon, nararanasan ng bawat isa ang pagpapalang ito sa inyong mga buhay. Amen. Tayo tumayo at ating sambahin ang isang Diyos na napakayaman.
afraid.